Paano kung ang lahat ng itinuro nila sa iyo tungkol sa paglikha ng tao ay hindi kompleto? Paano kung ang Biblia, sa mga unang pahina nito, ay nagtatago ng isang lihim na napakahusay na maaari nitong ganap na ibahin ang anyo ng iyong paraan upang makita ang Diyos, ang iyong sarili at ang mundo? Sapagkat kung ano ang matutuklasan mo ngayon ay hindi isang simpleng pagkamausisa sa Biblia. Ito ay isang katotohanan na hindi pinansin ng maraming siglo. 2 kabanata, 2 kwento, 2 likha? Oo, tulad ng pakikinig mo, ang aklat ng Henesis ay hindi naglalarawan ng isang solong paglikha ng tao, ngunit 2. At ang misteryo na ito, na nakatago sa buong pananaw, ay nagpapakita na mayroong higit sa isang uri ng sangkatauhan na naglalakad sa mundo. Ang isa ay gawa sa alikabok, at ang isa pa ng purong ilaw. At kailangan mong malaman kung alin ang nagmula sa iyo, at kung saan pinipili mong ipakita sa iyong buhay. Marami ang nadarama na nawala, naka-disconnect, walang laman sa espiritual, nang hindi alam kung bakit. Ngunit kapag natuklasan mo kung ano talaga ang nangyari sa simula, mauunawaan mo kung bakit may labanan sa loob mo. Ang isang bahagi ay nais na maghanap para sa Diyos, pag-ibig, magpatawad, maglakad sa pananampalataya. Ang iba pa, nais lamang na mabuhay, mahulog sa kasalanan, sundin ang mundo. At ito ay dahil sa loob mo ng dalawang natures coexist. Ang matututunan mo sa video na ito ay huwag ituro ito sa linggo ng paaralan. Pupunta kami sa paglalakbay ng mga pahina ng Genesis taludtod ayon sa taludtod upang ipakita ang lihim na nag-uugnay sa Biblia, ang iyong pananampalataya at ang iyong walang hanggang layunin. Kung nadama mo ang iba na parang ang iyong kaluluwa ay nagmula sa ibang lugar, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Kaya manatili hanggang sa huli dahil ang iyong matutuklasan ay maaaring magbago ng iyong relasyon sa Diyos magpakailanman. Tatalakayin natin ang tungkol sa 2 kwento ng paglikha, ang misteryo ni Cain, ng ipinagbabawal na mystical text, ng totoong kahulugan ng nilikha sa imahe ng Diyos, at kung ano ang dumating kay Hesukristo upang maibalik sa loob mo. At kung naniniwala ka na ang Biblia ay hindi sumasalungat, ngunit inihayag ang mga nakatagong katotohanan na iyong hinahanap ng puso, ang video na ito ay magiging isang paggising para sa iyong espiritu. Huwag palampasin ito, mag-subscribe ngayon, dahil kung ano ang iyong pakikinig ay maaaring maging sagot sa mga katanungan na iyong ginagawa sa katahimikan ng maraming taon. Magsisimula tayo. Mula sa mga unang taludtod ng Biblia, dinala tayo sa isang malalim at madalas na hindi pinansin ng misteryo. Ang pagkakaroon ng dalawang magkakaibang kwento ng paglikha ng tao. Sa Genesis chapter 1, nakikita natin ang isang marilag at kosmiko na salaysay. Ang Diyos na tinawag dito na Elohim ay nagpapahayag ng may awtoridad. Gawin natin ang tao sa ating imahe ayon sa ating pagkakapareho. Genesis 1:26. Sa batas na ito, lumilikha ito ng lalaki at babae ng sabay, nang walang pagkakaiba, iba ng individual, ngunit bilang isang espiritual na pagkakaisa. Ito ay isang kolektibong paglikha, kung saan ang sangkatauhan ay lilitaw bilang isang direktang pagmuni-muni ng banal na kakanyahan. Dito, ang pananampalataya ay ipinakita bilang isang portal upang maunawaan na ang banal na imaheng ito ay hindi pisikal, ngunit espiritual, isang walang hanggang spark ng Diyos na inihasik sa loob ng bawat kaluluwa. Ngunit kapag sumulong tayo sa Genesis 2, ang senaryo ay nagbabago ng radikal. Hindi na namin nakikita ang isang kolektibong paglikha, ngunit isang malalim na personal. Dito, ang Diyos, ngayon ay tinawag na Yahweh Elohim, bumubuo ng tao ng alikabok ng lupa at humihip sa kanyang paghinga ng ilong ng buhay. Genesis 2:7. Pagkatapos kalaunan, nilikha niya ang babae mula sa tadyang ng tao sa isang kilos na puno ng simbolismo at kalapitan. Ang pangalawang kwento na ito ay mas matalik, mas sa lupa, mas tao. Hindi na tayo bago ang kosmiko na Elohim, ngunit bago ang isang Diyos na yumuko na humuhubog sa kanyang sariling mga kamay, na naglalakad sa hardin ng Eden. Ang pagbabagong ito ng tono ay nag-aanyaya sa iyo na sumasalamin. Maaari ba nating makita ang dalawang uri ng paglikha, isang espiritual, archetypal, at isa pang pisika, limitado sa pamamagitan ng oras at espasyo? Maraming mga espiritual na scholar
at naghahanap ang nagtaas ng parehong isyu. Iniayag ba ng Genesis ang dalawang magkakaibang uri ng sangkatauhan? Sa unang kwento, ang mga tao ay tila mga espiritual na nilalang na ginawa sa imahe ng Diyos, nang walang lokasyon ng heograpiya, nang walang paksa. Ang mga ito ay tulad ng mga konsepto bilang purong reflexes ng banal na kalooban. Sa halip, ang pangalawang kwento ay nagpapakilala sa amin sa isang tukoy na mundo, isang hardin na tinawag na Eden, isang lalaki na nagngangalang Adam, isang babaeng nagngangalang Eva. Ang pagpasa ng isang kolektibo at espiritual na pangitain sa isang individual at pisikal na kasaysayan ay hindi isang pagkakamali sa pagsulat. Ito ay isang bukas na pintuan para sa mga naghahanap ng pananampalataya, ang nakatagong kalaliman ng salita ng Diyos. Isipin sandali kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung sa loob mo ay may mga dalawang sukat na ito, isang espiritual at isa pang lupa, kung gayon ang bawat desisyon, bawat pag-iisip, ang bawat panalangin ay nagiging isang labanan sa pagitan ng tao ng Genesis 1 at ng Genesis 2. Siya na nagdarasal nang may pananampalataya at naglalakad sa katotohanan ng Biblia ay isinaaktibo ang kanyang espiritual na pagkatao, ang walang hanggang Elohim spark. Ngunit siya na patuloy na nagbibigay sa mga karnal na pagnanasa, ego at kasalanan ay nabubuhay mula sa putik, mula sa laman, mula sa pagkasira ng alikabok. Si Hesukristo mismo ang nagpapaalala sa atin na ang espiritu ay handa, ngunit mahina ang laman. Mateo 26:41. Paano kung ang talatang ito ay konektado sa misteryo ng dalawang likha? Ang paksang ito ay hindi pagod dito. Sa kabilang banda, ito ay lamang ang pasukan sa isang mas malalim na landas. Ang Biblia, sa walang hanggan na karunungan, ay hindi nagbibigay sa amin ng lahat ng mga sagot ng isang beses, ngunit nag-iiwan ng mga bakas, tulad ng mga espiritual na mumo na humahantong sa atin sa mga pangunahing katotohanan, upang maunawaan kung bakit ipinakita ang isang kosmikong Diyos sa isang kabanata at sa isa pang isang matalik na tagalikha. Kailangan nating galugarin ng mas lubusan ang mga pangalan na inilarawan sa Diyos, sapagkat maaaring ang pagbabago ng pangalan ay nagbubunyag din ng isa pang antas ng misteryo ng ninuno na ito. Kapag ang aklat ng Genesis ay sinusunod, isang bagay na malalim na nakakaakit ng atensyon ng mga nag-aaral ng Biblia ng may paggalang at pananampalataya, ang biglaang pagbabago sa pangalan na ibinigay sa Diyos sa pagitan ng mga kabanata 1 at 2. Sa una, ang pangalang Elohim ay ginagamit ng eksklusibo, isang pangmaramihang Hebreong salitang nagpapadala ng isang kamahalan, kapangyarihan at transendensya. Ang Elohim ay lumilikha ng salita mula sa itaas, nang hindi hawakan, nang hindi humuhubog, na nagpapahayag lamang, maging ilaw, at ang ilaw ay, ang Diyos na ito ay napakalawak, kosmiko, universal. Ngunit sa pag-abot ng Kabanata 2, may nagbabago sa radikal. Ang isa pang pangalan ay lilitaw, YHWH, Elohim. Ang bagong pamagat na ito ay hindi na nagsasalita lamang ng kadakilaan, ngunit malapit na. Ito ang Diyos na bumubuo gamit ang kanyang sariling mga kamay, na humihip ng buhay sa buhay, na nagtatanim ng isang hardin, na naglalakad kasama ng tao. Ano ang ibig sabihin ng Biblia sa malalim na pagbabagong ito? Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pangalan na ito ay hindi lamang semantiko. Kinakatawan nila ang iba't ibang mga aspeto ng Diyos na magkakasama at ipinahayag ayon sa layunin ng Diyos. Si Elohim ay ang Diyos ng walang hanggan, ng disenyo, ng order ng langit, ngunit ang YHWH, ang Tetragrammaton, ay ang sagrado, hindi magagawang pangalan na inihayag ang privacy ng lumikha kasama ang paglikha nito. Si Yahweh Elohim ay ang Diyos ng relasyon, ang nakikisali, ang naramdaman, gumagabay siya sa pag-ibig ng paternal. Ang kombinasyon ng parehong mga pangalan sa Kabanata 2 ay nagpapahiwatig ng isang pagsasanib ng transcendence at pagiging malapit. Si Hesukristo sa kanyang ministeryo ay sumasalamin sa dualidad na ito. Ito ay isa sa Ama sa langit at, sa parehong oras, lumakad siya sa gitna natin, nagpapagaling, nagtuturo, umiiyak, tulad ng YHWH Elohim sa Eden. Hinawakan ni Jesus ang putik ng tao na may mahabagin na pakikiramay. Itinuturing ng ilang mga eskolar na ang pagkakaiba ng pangalan na ito
ay nagmumungkahi ng posibilidad ng dalawang magkakaibang pagpapakita ng Diyos o kahit na, ayon sa ilang mga sinaunang tradisyon, ng dalawang banal na nilalang na nakikipagtulungan sa paglikha. Bagaman ang ideyang ito ay maaaring maging kontrobersyal, lalo na sa loob ng isang monotheistic na pananampalataya, ito ay isang interpretasyon pa rin na naroroon sa ilang mga mystical currents. Ngunit sa kabila ng mga interpretasyon, ang mahalaga sa atin mga tagasunod ng pananampalataya at tunay na naghahanap ay upang maunawaan na ang Diyos ay nagpapakita ng sarili sa iba't ibang paraan ayon sa espiritual na sandali ng bawat isa. Minsan kailangan natin ang malakas na Elohim na naglalagay ng lahat sa kanyang lugar. Iba pang mga oras, kailangan natin ang WHWH upang yakapin tayo kapag nahuhulog tayo. At ang Biblia, sa walang hanggan na karunungan, ay nagpapakita sa amin ng magkabilang panig ng parehong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit. Sa pang-araw-araw na buhay, nakakaranas din tayo ng Diyos sa dalawang paraan na ito. Kapag ang lahat ay tila gumuho at umiyak sa panalangin, madalas tayong nakakaramdam ng isang malapit, halos maputik na Diyos na nagbibigay sa atin ng hindi maipaliwanag na kapayapaan. Ngunit kapag pinag-iisipan natin ang kadakilaan ng universo, ang kalawakan ng starry sky, naalala natin si Elohim, ang tagalikha na may hawak na kosmos sa kanyang salita. Ang parehong mga karanasan ay may bisa at pantulong. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay natututo na kilalanin kapag ang Diyos ay nagpapakita bilang isang nagpapataw na puwersa at kapag ginagawa niya ito bilang isang malambot na bulong. At ang Biblia ay gumagabay sa amin sa araw na ito na inihayag na hindi tayo nag-iisa, na ang bawat hakbang sa Eden ng ating kaluluwa ay sinamahan ni Yahweh Elohim na nabuo si Adan. At kung ang mga pangalan ng Diyos ay nagbubunyag na tungkol sa kanilang kalikasan, ano pa ang maaaring maitago ang mga sagradong teksto tungkol sa ating sarili kung mayroong dalawang paraan upang sumangguni sa Diyos? Hindi ba mayroong dalawang paraan kung saan tayo nilikha? Dalawang nature sa ating kaluluwa. At kung gayon, alin sa kanila ang nagpapakain ngayon? Ang mga katanungang ito ay hindi lamang nag-aanyaya sa amin na mag-aral ng malalim, ngunit upang mabuhay ng may hangarin. Ang susunod na hakbang sa espiritual na paggalugad na ito ay magiging mas malapit sa mga tao mismo na lumitaw mula sa mga nilikha na iyon. Sapagkat ang Biblia ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa Diyos, binabanggit din sa iyo. Kapag pinagmamasdan natin na may mga espiritual na mata ang mga kwento ng Genesis, hindi natin maiiwasan na ang dalawang nilikha na inilarawan ay tila nagbibigay ng dalawang uri ng sangkatauhan. Sa Kabanata 1 tulad ng nakita natin, ang tao ay nilikha ng sama sa imahe at pagkakahawig ng Diyos. Ngunit kung palalimin natin ang ekspresyong ito, imahe ng Diyos, hindi ito tumutukoy sa isang pisikal na katawan, ngunit sa isang espiritual na kakanyahan. Ang mga unang nilalang na ito na nilikha ni Elohim ay hindi hugis ng putik, walang tamang pangalan, huwag tumira sa isang lugar na heograpiya tulad ng Eden. Ang mga ito ay mga espiritual na archetypes, mga pagmumuni, muni ng banal na nilikha sa isang mas mataas na eroplano. Marahil nang walang tinukoy na kasarian, marahil walang kamatayan. Ang mga ito ay tulad ng isang makalangit, dalisay na sangkatauhan na hindi pa naantig ng pagkakamali o laman. Ito ay kung saan ang pananampalataya ay naging aming pinakamahusay na kaalyado upang maunawaan na ang kwentong ito ay hindi pantasya, ngunit isang malalim na paghahayag tungkol sa kung sino ang pinuntahan namin bago bumagsak sa pisikal na eroplano. Ngunit sa pag-abot sa Genesis 32, nagbabago ang lahat. Lumilitaw si Adan na nabuo mula sa alikabok at kalaunan si Eva na gawa sa kanyang tadyang. Parehong inilalagay sa isang material na kapaligiran, ang Hardin ng Eden, na may mga patakaran, gawain at kahihinatnan. Hindi na tayo bago ang mga espiritual na nilalang, ngunit ang tao na may katawan, kaluluwa at malayang kalooban, maaaring sumuway si Adam, maaaring magtago, maaaring mapalayas. At si Eva bilang isang kasama ay nagbabahagi din ng pasanin ng sakit at pagkakamali. Ang dalawang ito, bagaman nilikha din ng Diyos, ay kumakatawan sa ibang sangkatauhan. Limitado, marupok, ngunit may kakayahang matubos. Ipinakita nila ang pakikibaka sa pagitan ng laman at espiritu, isang labanan
na nagpapatuloy hanggang ngayon sa bawat isa sa atin. Si Hesukristo ay dumating ng tumpak upang mapagkasundo ang dalawang katotohanan ito sa atin. Ibalik ang espiritual na imahe sa loob ng isang masasamang katawan na nagbibigay sa atin ng pag-asa ng isang walang hanggang buhay. Ang mahusay na tanong na lumitaw ay, bahagi ba tayo ng unang sangkatauhan o pangalawa? O baka pareho tayong nasa loob? Tila iminumungkahi ng Biblia na ang espiritual ay nilikha muna at pagkatapos ay dumating ang pisikal. Nangangahulugan ito na ikaw bago naninirahan sa katawan na ito, nakilala ka na ng Diyos tulad ng sinasabi nito sa Jeremias 1:5. Bago ito nabuo ka sa tiyan nakilala kita. Ang malakas na pahayag na ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating tunay na kakanyahan ay hindi ang laman na edad, ngunit ang espiritu na nilikha sa imahe ng kataas-taasan. Gayunpaman nabubuhay tayo sa isang nahulog na mundo at ang ating laman ay madalas na ipinataw sa kaluluwa. Iyon ay kung saan ang pananampalataya, panalangin ay pumapasok at ang nagbabago na kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sapagkat ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang upang tanggapin ang isang doktrina, ngunit upang payagan ang espiritual sa iyo na mamuno muli sa material. Ang dualidad sa pagitan ng espiritu at katawan ay hindi lamang teoryang teolohiko. Makikita ito sa bawat pang araw-araw na kilos. Kapag pinili mong magpatawad sa halip na maghiganti, kumikilos ka mula sa iyong espiritual na kalikasan. Kapag nagdarasal ka sa sakit sa halip na mawala ng pag-asa, sinasabi mo na ang iyong kaluluwa ay ginawa ni Elohim. Sa tuwing bubuksan mo ang Biblia at pinapayagan ang salita ng Diyos na baguhin ka, naaalala mo kung sino ang nilikha mo, kahit na ang mga tukso na kinakaharap mo ay hindi patunay ng kahinaan, ngunit isang palatanda na mayroong isang itaas na bahagi sa iyo na nasa pakikibaka. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Galatia 1:17, sapagkat ang pagnanais ng laman ay laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Ang labanan na ito ay hindi ang wakas, ito ang paraan sa tagumpay. At kung ang pagkakaroon ng dalawang uri ng sangkatauhan ay nagtaas ng isang revolusyon sa ating paraan upang makita ang buhay na susunod na pupunta pa. Dahil sa kasaysayan ng Biblia ay may mga oras na lumitaw ang mga tao, ang mga karakter, na hindi umaangkop sa hulma ni Adan at Eva. Ang isa sa mga sandaling iyon ay nangyayari sa nakakainis na Cain. Ang kanyang kwento, ang kanyang takot, at ang reaksyon ng Diyos ay naghahayag ng isang bagay na nakakagambala. Maaaring magkaroon ng mas maraming tao sa labas ng Eden. Sino sila? Saan sila nagmula? Ang mga pahiwatig ng Biblia. Ang kwento ni Cain ay isa sa pinaka-nakakainis at nakakagambala sa buong Biblia. Matapos niyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel, kinokontrol siya ng Diyos at pinarurusahan siya. Ngunit ang sinabi ni Cain sa susunod na magbubukas ng isang portal sa isa sa mga pinakadakilang misteryo ng Genesis. Sa Genesis 4:14, sinabi ni Cain, "Masdan itinatapon mo ako ngayon mula sa lupa at itatago ko mula sa iyong presensya. At ako ay gumagala at dayuhan sa mundo. At mangyayari na ang sinumang makakahanap sa akin ay papatayin ako." Sino ang mga kahit sino? Hindi ba ang kanyang mga magulang, sina Adan at Eva, ang tanging tao sa mundo? Ang simpleng parira lang ito ay nag-iwan ng buong henerasyon ng mga naniniwala na nagtataka. Mayroon bang ibang mga tao sa labas ng Eden? Nasaan sila? Bakit natatakot si Cain sa kanyang buhay kung wala ng iba? Ang pahayag na ito ay hindi lamang nagmumungkahi ng pagkakaroon ng iba pang mga tao, ngunit inilalagay din sa suriin ang lahat ng tradisyonal na pag-unawa sa kwentong Biblia. Sapagkat kung ang ibang tao ay umiiral, kung gayon si Cain ay hindi ang unang anak ng unang tao, o kahit papaano hindi lamang ang isa. Ang ilang mga eskolar ay nagsasaad na ang mga iba pa ay maaaring maging mga inapo ng unang nilikha, ang kolektibo at espiritual na kabanata o mahorno ng Genesis na maaaring tirahan sa labas ng Eden, sa isang kahanay na pisikal na eroplano. At kung totoo iyon, haharapin natin ang dalawang linya na nabuhay sa mundo. Ang mga anak ni Eden at ang tao na mayroon na sa paglikha ng transcendente na Elohim. Ipapaliwanag nito kung paano natagpuan ni Cain ang asawa tulad ng nabanggit sa Genesis 4:17 at itinatag ang isang lungsod. Sino ang nagtatag nito? Sino ang nakatira?
Wala sa mga ito ang magkakaroon ng kahulugan kung nagsimula ang sangkatauhan at natapos kina Adan at Eva. Ngayon, isipin kung ano ang kumakatawan sa espiritual. Kung mayroong dalawang uri ng sangkatauhan, ang isa sa banal na kakanyahan at isa pang karnal kung gayon si Cain sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang kapatid, ay kumakatawan sa paghihimagsik ng taong may karnal laban sa espiritual. Inalok ni Abel sa Diyos ang pinakamahusay, nanirahan sa pagsunod, lumakad ng may pananampalataya. Si Cain sa kabilang banda ay inaalok ng walang karangalan at kapag siya ay tinanggihan, napuno siya ng galit at nakagawa ng unang pagpatay. Ito ay tulad ng sa Cain ang nahulog na kalikasan, pagiging makasarili, pagkakakonekta sa Diyos ay naisaaktibo. At gayon paman, ang nakakagulat na bagay ay hindi ito sirain ng Diyos. Sa halip, minarkahan niya ito upang maprotektahan siya. Genesis 4:15, na ipinapakita na kahit sa gitna ng kasamaan umabot ang kanyang awa. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng isang aspeto ng Diyos na malalim na nakalink sa biyaya na sa kalaunan ay maipakita sa kapunuan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang puntong ito ng salaysay ay nagpipilit sa atin upang pagnilayan kung paano natin haharapin ang ating sariling mga impulses ni Cain. Gaano karaming beses ang pakiramdam natin sa espiritual na paninibugho, inggit pagnanais na bigyang katwiran ang ating mga pagkakamali sa halip na iwasto ang mga ito? Ilang beses nating natatakot na ang iba ay mahahanap tayo kapag nahuhulog tayo? At gayon paman, tulad ng protektado ng Diyos si Cain kahit sa kanyang kasalanan, nag-aalok din siya sa amin ng isang landas ng pagtubos. Hindi ito tungkol sa pagbibigay, katwiran sa kasalanan, ngunit tandaan na ang pananampalataya ay hindi binubuo ng pagiging perpekto, ngunit alam kung paano bumalik sa Ama. Pinili ni Cain na lumayo itayo ang kanyang lungsod palayo sa Diyos. Ngunit ikaw ngayon maaari kang magpasya kung hindi man. Maaari mong mabuo ang iyong buhay malapit sa iyong presensya kahit na mayroon kang mali sa daan. Ang Biblia ay puno ng mga kalalakihan at kababaihan na nabigo ngunit bumangon. Sapagkat ang Diyos ay isang Diyos ng mga bagong pagkakataon at kung ang kwento ni Cain ay nag-aalinlangan na ang tradisyonal na salaysay ng mga pinagmulan ng tao, kung ano ang sinasabi ng mga mystical tradisyon at sinaunang teksto na ito ay nagdadala pa ng misteryo na ito. May mga sulatin na nagsasalita ng mga light lineage, makalangit na nilalang na nakatira sa mga tao, isang sangkatauhan bago si Adan. Kahit na ang mga pangalan na hindi kailanman lilitaw sa kanonikal na teksto tulad ng Lilith ay lumitaw sa mga sinaunang kwento na may mga pag-uudyok na paghahayag. Maaari bang ang Biblia ay halos hindi na ipakita sa isang bagay na mas malinaw na ibunyag ng ibang mga teksto? Sa buong kasaysayan, maraming mga mystical tradisyon ang sinubukan upang punan ang mga pananahimik na ang Biblia sa banal na karunungan nito ay nag-iiwan sa hangin. At hindi dahil sa kakulangan ng kalinawan, ngunit dahil ang mga banal na kasulatan ay madalas na nagsasalita sa mga simbolo, naghihintay para sa mambabasa na may pananampalataya at kagutuman ng Diyos na suriin ng malalim. Sa mystical Judaism, halimbawa ang konsepto ng Adam Kadmon ay lilitaw, ang pangunahing tao. Hindi ito si Adan ng Eden, ngunit isang pagkatao, espiritual, isang direktang paglabas ng Diyos bago ang anumang material na anyo. Si Adam Kadmon ay isang figura na kumakatawan sa orihinal na kadalisayan ng kaluluwa ng tao bago ang paglusong nito sa laman. Sa Kabbalistic vision, na ang pagiging ay ganap na nakahanay sa banal na layunin, ngunit sa taglagas, ang ilaw na iyon ay nagkalat at nakulong sa mga pisikal na katawan. Ang ideyang ito ay humahantong sa atin na isipin na sa loob natin ay may mga flash ng orihinal na ilaw na iyon, naghihintay na maibalik sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin at pagsunod sa salita ng Diyos. Sa kabilang banda, ang Gnostics, isang kasalukuyang lumitaw sa mga unang siglo ng Kristyanismo, ay nagpatunay na ang espiritual na tao ay nilikha ng totoong Diyos, ngunit sa kalaunan ay nahuli siya sa isang pisikal na katawan sa pamamagitan ng isang mas mababang pagkatao, ang demiurge. Bagaman ang pananaw na ito ay lumilipat mula sa Biblia Orthodoxy, ang kagiliw na bagay ay kung paano ito sumasalamin sa pag-igting sa pagitan ng Genesis 1 at Genesis 2. Sa pangitain na ito, ang pisikal ay magiging isang bilangguan
At ang kaligtasan ay binubuo ng alala sa espiritual na kakanyahan at pagbabalik dito. Bagaman bilang mga mananampalataya, ay nakatuon tayo sa ating pananampalataya sa Biblia at si Hesukristo bilang isang landas, katotohanan at buhay, hindi natin maiwalang bahala na ang mga ideyang ito ay sumasalamin sa isang malalim na pagnanasa. Ang pagnanais na bumalik sa Diyos upang masira ang kadena ng laman at gisingin ang espiritu. At ang pagnanasa ay naroroon mula sa Adan hanggang sa kasalukuyan at tumindi sa tuwing bubuksan natin ang Biblia na naghahanap ng mga sagot. Ang isa sa mga manghang mga teksto sa labas ng biblikal na kanon ay ang aklat ni Enoch. Ang sinaunang pagsulat na ito, na binanggit kahit na sa Judas 1:14-15 ay naglalarawan ng mga guwardya, mga nahulog na anghel na bumaba sa lupa at pinaghalong mga tao na nagdaragdag ng mga linya ng mestizo. Bagaman ang aklat na ito ay hindi bahagi ng opisyal na mga akda para sa maraming mga tradisyon ng Kristiyano, ang nilalaman nito ay direktang nag-uugnay sa Genesis 6 kung saan pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga anak ng Diyos na kumuha ng kababaihan ng tao. Maaari ba itong ipahiwatig na mayroong isang banal o anghel na interbensyon sa kasaysayan ng sangkatauhan? Paano kung ang ilang kasalukuyang tao ay nagdadala sa kanilang espiritu ng isang mas direktang pamana ng espiritual na paglikha? Ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa amin na ang Biblia ay isang gimapa, ngunit isang misteryo din. At may mga nakatagong kayamanan na tanging ang may mga espiritual na mata ang makakahanap. At hindi namin maaaring pag-usapan ang tungkol sa mga mystical tradisyon nang hindi binabanggit ang Lilith. Isang nakakainis na figura na lumilitaw sa mga sinaunang teksto ng rabbinic bilang posibleng unang babae ni Adan. Ayon sa ilang mga bersyon, si Lilith ay nilikha ng sabay at may parehong bagay tulad ni Adan, ngunit nagrebelde nang tumanggi siyang mag-sumite. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay pinalayas mula sa Eden bago si Eva. Bagaman ang kwentong ito ay hindi lilitaw, sa Biblia nakaligtas ito sa tradisyon ng mga Hudyo bilang isang simbolo ng kalayaan at pagtanggi sa ipinataw na pagsusumite. Higit pa sa kontrobersyal na papel nito, ang mahalagang bagay dito ay kung paano inihayag ng mga salaysay na ito ang isang espiritual na budhi. Ang ideya na ang paglikha ng tao ay mas komplikado at espiritual kaysa sa karaniwang iniisip natin. At sa sandaling muli, si Hesukristo ang sagot. Hindi lamang siya dumating upang tubusin ang kasalanan, ngunit upang maibalik ang orihinal na espiritual na imahe na nawala ang tao sa kanyang pagkahulog. Ang mga tradisyon na ito, kahit na hindi lahat ng kanonikal, anyayahan tayo na magtanong ng isang mahalagang katanungan. Gaano karami sa kung ano tayo ngayon ay nagmula sa espiritual na paglikha na iyon? At kung gaano kalaki ang nahulog na mundo? Sa isang mundong puno ng ingay at pagkagambala, ang tanging paraan upang alalahanin ang ating tunay na kakanyahan ay ang paghanap ng Diyos ng buong puso. Ang pananampalataya ay hindi isang teorya. Ito ay isang pang-araw-araw na kasanayan sa muling pagkonekta kasama ang ilaw na bago tayo maging karne. At kung totoo na sa loob natin ay nabubuhay si Adam Kadmon, kung gayon ang espiritual na paglalakbay ay tiyak na payagan ng Biblia ang panalangin at halimbawa ni Hesukristo na magising sa atin na nawala ng sangkatauhan. Ngunit para doon, dapat muna nating maunawaan kung sino talaga tayo. At iyon ang humahantong sa amin sa susunod na punto. Isang simbolikong at panloob na interpretasyon ng Genesis na nagpapakita na ang mga kwentong ito ay hindi lamang lumipas, nangyayari rin sila sa loob mo. Para sa marami, ang aklat ng Genesis ay isang makasaysayang salaysay, ngunit para sa mga naghahanap ng puso na may buhay na pananampalataya at espiritual na mga mata, ipinahayag ito bilang isang salamin ng kaluluwa ng tao. Ang Genesis ay hindi lamang isang kwento ng nangyari, ngunit isang mapa ng nangyayari sa loob ng bawat isa sa atin. Ang Kabanata 1 ay kumakatawan sa ating espiritual na kakanyahan, ang tao na ginawa sa imahe ng Diyos. Walang hanggan, dalisay, hindi malilimutan. Ito ay bahagi ng sayo na nagnanais ng Diyos na naramdaman ang kanyang presensya kahit nasa katahimikan, na naghahanap ng mga sagot sa Biblia, na sumandal na manalangin ng walang nakakakita sa kanya. Iyon ang iyong banal na spark, ang iyong kaluluwa sa isang orihinal na estado
Bago ang mundo, ang kasalanan at laman ay nagsimulang maghulma sa iyo. At pagkatapos ay mayroong kabanata 2, alikabok, pagbagsak, oblivion. Adam, nakatago, natatakot, naka-disconnect. Si Eva, nalinlang, mahina. Parehong kumakatawan sa aming kondisyon sa lupa, marupok, nakakalimutan, nangangailangan ng pagtubos. Ang simbolikong interpretasyong ito ay hindi itinanggi ang literal ng teksto, ngunit pinayaman ito. Kung paanong nagsalita si Hesukristo sa mga talinghaga upang ipakita ang mga malalim na katotohanan, ang Genesis ay maaari ring basahin bilang isang mahusay na talinghaga ng panloob na paglikha, sapagkat ang bawat isa sa atin ay sa parehong oras, espiritu at putik. Dinadala namin ang banal na imahe sa loob, ngunit ang pagkahilig din na lumayo sa Diyos. Ipinahayag siya ni Pablo sa Roma 7, dahil hindi ko ginagawa ang kabutihan na gusto, ngunit ang kasamaan na hindi ko gusto, ginagawa ko. Nakikilala mo ba iyon? Ginagawa nating lahat. Ito ay ang pakikibaka ng Eden na paulit-ulit araw-araw sa loob natin. Ang mabuting balita ay hindi tayo nag-iisa. Ang Biblia ay hindi nag-iiwan sa amin na lumubog sa alikabok. Nag-aalok ito sa amin ng pag-asa na bumalik sa ating espiritual na pinagmulan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Kapag nauunawaan mo na ang Eden ay isang estado ng kaluluwa, napagtanto mo na hindi ito isang nawalang lugar, ngunit isang inabandonang presensya. At sa tuwing pipiliin mo ang mabuti, na manalangin ka ng may katapatan, na pinatawad mo ng may pagpapakumbaba, bumalik ka sa hardin na iyon. Ang puno ng buhay ay hindi lamang isang sagradong halaman, ngunit ang krus kung saan namatay si Kristo upang makakain ka ulit mula sa walang hanggang prutas. Ang ahas ay hindi nag-iisa sa kasaysayan ng Eva. Ito ay sa bawat tukso na bumubulong sa iyong isip. At ang ipinagbabawal na prutas ay hindi lamang isang simbolikong mansanas. Ito ang bawat kilos na lumilipat sa iyo mula sa kalooban ng Diyos. Kapag nakita mo ito tulad nito, ang Genesis ay nabubuhay sa loob mo. Tumitigil ka sa pagbabasa nito bilang isang dayuhang kwento at sinisimulan mo itong mabuhay bilang isang personal na proseso. Ang panloob na diskarte na ito ay nagbabago din sa paraan ng pakikipag-ugnay natin sa iba. Kung lahat tayo ay nagdadala ng isang espiritual na Adan at isang makalupang Adan, kailangan natin ng pakikiramay, pasensya at pagpapakumbaba sa ating paggamot sa iba. Walang sino man ang ganap na naibalik. Lahat tayo ay nasa proseso. Ang ilan ay nabubuhay pa rin mula sa putik. Ang iba ay nagising na sa espiritu at doon ay pumapasok sa papel ng matandang mananampalataya, tulong, gabay, manalangin para sa mga hindi pa rin nauunawaan ang kanyang panloob na dualidad. Si Jesus ay hindi dumating upang hatulan ang mundo, ngunit upang mailigtas siya. Juan 3:17. Kaya paano natin hahatulan ang iba habang tayo ay gumaling pa rin? Ipinapaalala sa amin ni Genesis na ang taglagas ay kolektibo, ngunit ang pagtubos ay maaari din. At kung malalim na ang paghahayag na ito, maghintay upang makita kung ano ang darating. Dahil hindi lamang ito tungkol sa mga personal na interpretasyon. Ang ilang mga mananaliksik at espiritual na alon ay naniniwala na ang dualidad na ito ay makikita sa kasaysayan ng sangkatauhan. Paano kung may mga linya na direktang nagmumula sa espiritual at iba pa na ganap na nakalimutan ang kanilang banal na pinagmulan? Maaari bang ipaliwanag nito ang mahusay na mga salungatan na nakikita natin sa mundo? Sa buong kasaysayan, palaging may kakaibang espiritual na pag-igting sa pagitan ng mga tao, kultura at maging sa mga tao sa loob ng parehong pamilya. Ang ilan ay nabubuhay na parang may direktang koneksyon sa Diyos. Nauuhaw sila sa hustisya, kagutuman ng katotohanan, pag-ibig sa iba, isang pananampalataya na nasusunog ng hindi tumalikod. Ang iba sa kabilang banda ay tila gumagalaw bilang mga anino, nang walang direksyon, nang walang layunin, na ihatid sa ego, sa materialismo, sa pagtanggi ng lahat ng sagrado. Bakit ito minarkahan ng pagkakaiba? Ang ilang mga espiritual na tradisyon ay nagsasabing ang dibisyon na ito ay maaaring magkaroon ng mas matatandang ugat. Dalawang linya sa sangkatauhan. Isa, ang espiritual na linya na inapo ng unang paglikha ng Genesis 1 na ginawa sa imahe ng Diyos. Ang isa pa, ang linya ng lupa
na nabuo mula sa alikabok na nahihiwalay mula sa banal na layunin. Ang hypothesis na ito ay hindi itinanggi ang kaligtasan o universal na pag-ibig ng Diyos. Ngunit iminumungkahi nito na hindi lahat ay dumating sa mundo na may parehong espiritual na kamalayan na nagising. Mula sa pananaw na ito, ang mundo ay hindi lamang isang pisikal na senaryo, ngunit isang battlefield sa pagitan ng espiritual na tao at tao na karnata. Ito ay nakahanay sa itinuro ni Pablo nang magsalita siya tungkol sa matandang lalaki at ang bagong tao sa Efeso 4:22-24. Ang matandang lalaki, ayon sa laman, ay kumikilos mula sa ego, pagmamataas at paghihimagsik. Ang bagong tao, sa kabilang banda, ay nilikha alinsunod sa Diyos sa katarungan at kabanalan ng katotohanan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-uugali, kundi ng espiritual na pinagmulan. At narito ang mga konsepto tulad ng sinaunang kaluluwa, star seeds at iba pang mga ekspresyon ng modernong mysticism ay pumapasok, bagaman ang mga ideyang ito ay hindi bahagi ng opisyal na doktrina ng Biblia. Inihayag nila ang isang universal na pag-aalala, ang pakiramdam na ang ilan ay dumating sa mundo na may mas mataas na misyon, na parang naalala nila ang isang bagay na nakalimutan ng iba, at iyon para sa mga may pananampalataya ay maaring maging tinig ng espiritu na umiiyak para sa pag-uwi. Hindi mo pa ba nadama na hindi ka magkasya sa mundong ito? Ano ang iyong paraan ng pag-iisip, ang iyong pagiging sensitibo, ang iyong kagutuman sa Diyos ay hindi pangkaraniwan? Iyon ay maaaring maging isang palatandaan na ang iyong kaluluwa ay may mas malalim na ugat sa espiritual. Hindi ito tungkol sa paniniwala sa iyo na higit na mahusay, ngunit tungkol sa pag-unawa sa iyong responsibilidad. Dahil ang mas gising sa iyong kaluluwa ay mas dapat kang maglingkod, mas dapat mong mahalin, mas dapat mong gabayan ang iba patungo sa ilaw. Si Hesukristo mismo ang nagsabi, "Ikaw ang ilaw ng mundo." Mateo 5:14. At ano ang ginagawa ng ilaw kung hindi ito maipaliwanag ang paraan sa gitna ng kadiliman? Ito ang gawain ng mga nagmula sa espiritual na linya. Alalahanin ng mundo kung sino ang Diyos, kung ano ang sinasabi ng Biblia, at kung ano ang landas ng totoong pananampalataya. Ang tunay na linya ay hindi dugo, kundi ng pagsunod sa banal na espiritu. Totoo rin na marami ang ipinanganak mula sa laman, ngunit tinawag ng Diyos upang pukawin ang espiritu. Hindi ito isang nakapirming patutunguhan o isang di makatwirang pagpipilian. Ito ay isang proseso. Ang ilan na nabuhay ng maraming taon sa kasalanan at pagkalito ay naantig ng biyaya at radikal na nagbago. Ang mga pagbabagong ito ay mga palatandaan na ang espiritual na linya ay maaring muling ipanganak sa anumang kaluluwa na sumuko sa Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa Juan 3, "Siya na hindi ipinanganak muli ay hindi makita ang kaharian ng Diyos." Ang bagong kapanganakan na ito ay ang punto kung saan ang linya ng lupa ay sumali sa makalangit na linya. At nagsisimula ang isang panloob na labanan kung saan dapat nating piliin araw-araw. Mabuhay bilang mga bata ng alikabok o bilang mga tagapagmana ng langit. Ang panalangin, pag-aayuno, patuloy na pagbabasa ng Biblia ay mga tool upang palakasin ang espiritual na tao sa atin. At kung ang lahat ng ito ay tila nagbubunyag, maghintay upang makita kung paano tinapos ng Genesis ang kwentong ito, sapagkat ang pinakamalaking lihim ay hindi nag-iisa sa nakaraan, ngunit sa kung ano ang mangyayari sa loob mo ngayon. Maaaring hindi lamang isang paglikha, ngunit dalawa, at pareho pa rin ang buhay, hindi sa mga libro, ngunit sa iyong kaluluwa. Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng kalaliman ng turo na ito. Ang tunay na tanong ay hindi kung paano ka nilikha, ngunit anong uri ng paglikha ang pinipili mong ipakita araw-araw. Marahil ang pinakamalaking lihim ng aklat ng Genesis ay hindi nakatago sa kanyang mga taludtod, ngunit sa harap lamang ng aming mga mata na umaasang maunawaan. Karamihan sa mga tao ay nagbasa ng librong ito bilang isang sinaunang kwento, isang salaysay kung paano nagsimula ang mundo. Ngunit para sa mga may espiritual na mga mata, higit pa ang Genesis. Ito ay isang susi, isang paanyaya na tumingin sa loob ng sarili. Sa pamamagitan ng mga kabanata 1 at 2, inihayag ng Biblia na walang isang paglikha ng tao,
Ngunit dalawa, isang espiritual, kolektibo, walang hanggang paglikha na ginawa sa imahe at pagkakahawig ng Diyos, at isang pisikal, individual, limitadong paglikha na gawa sa alikabok ng lupa. Dalawang natures na nakatira sa loob mo, dalawang tinig na tumatawag sa iyo, dalawang landas na tumatawid sa bawat desisyon na iyong ginagawa. Ang katotohanan ito ay hindi nakasulat na may hindi nakikita na tinta. Nariyan siya, naghihintay para sa mambabasa na may pananampalataya na gisingin siya sa kanyang puso. Ang paghahayag na ito ay humahantong sa amin sa isang mahalagang katanungan. Aling paglikha ang talagang nagmula sa iyo? At alin ang pipiliin mong ipahayag ngayon? Dahil kahit na nabuo ka sa katawan, ang iyong kaluluwa ay mayroon na sa puso ng Diyos bago ka huminga sa unang pagkakataon. Malinaw na sinasabi ito ng Jeremias 1:1, Yaomar. Bago ito nabuo sa iyong tiyan, nakilala kita. At kung nakilala ka na ng Diyos, ito ay dahil naisip mo na walang hanggan, hindi ang laman. Nangangahulugan ito na ang espiritual na paglikha ay iyong pinagmulan at pisika ang iyong paaralan. Narito ka upang alalahanin kung ano ang alam mo na, upang pukawin kung ano ka na, upang bumalik sa Ama hindi lamang bilang paglikha, kundi bilang isang bata. Si Hesukristo ay dumating para sa upang maibalik sa iyo ang espiritual na imahe na nais burahin ni kasalanan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi lamang nagbabayad ng utang, ngunit binuksan ang paraan pabalik sa nawala na Eden sa loob mo. Ngunit ang landas na iyon ay hindi lamang naglalakbay sa mga salita, ito ay naglalakbay na may kasanayan, na may paghahatid, na may patuloy na pananampalataya. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang nag-aaral ng isang libro. Naririnig nito ang boses ng tagalikha na bumubulong sa iyong kaluluwa. Ang pagdarasal ay hindi lamang nagsasalita. Ito ay upang bumalik sa lugar kung saan ka nabuo sa paghinga na nagbigay sa iyo ng buhay. Araw-araw kapag nagpasya kang magmahal sa halip na paghusga, maglingkod sa halip na makipagkompetensya, magpatawad sa halip na makatipid ng mga sama ng loob, pinipili mong mabuhay mula pa sa espiritual na paglikha. Ikaw ay muli imahe ng Diyos. At kahit na itinutulak ka ng mundo patungo sa putik, ipinapaalala sa iyo ng banal na espiritu na hindi ka lamang ginawa ng alikabok. Ginawa ka rin ng paghinga ng banal. Huwag hayaan ang nakagawiang kasalanan o takot na kalimutan mo ang iyong walang hanggang pinagmulan. Ikaw ay higit pa sa karne, ikaw ay higit pa sa mga pagkakamali. Ikaw ay higit pa sa sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Ikaw ay isang makalangit na disenyo sa proseso ng paggising. Ang pagtuturo na ito ay hindi upang aliwin. Ito ay upang magbago. Ito ay upang tumingin ka sa mga bagong mata bawat pahina ng Genesis, bawat pangungusap na ginagawa mo, bawat labanan na kinakaharap mo. Dahil ngayon alam mo na ang dalawang likha ay naninirahan sa iyo at na ang iyong espiritual na araw ay upang makipagkasundo sa kanila. Hindi mo na kailangang maghintay para buksan ang langit o ang isang anghel ay bumisita sa iyo. Dineposito na ng Diyos ang kanyang imahe sa iyo. Asahan mo lang na ipakita mo ito. Ang mensaheng ito ay hindi eksklusibo sa mga mystics, scholar o pinuno ng relihiyon. Ito ay para sa iyo na naghahanap ka ng kahulugan, direksyon, layunin. Ito ay para sa iyo na nadama mo na may mas malalim na tawag sa iyo kapag nabasa mo ang Biblia, kapag naririnig mo ang pangalan ni Hesukristo, kapag binabaluktot mo ang iyong tuhod sa panalangin. Ang nararamdaman mo, ang iyong espiritual na kakanyahan ay nagsisikap na magising. Kaya, ngayon na nakarating ka rito, inaanyayahan, kita na tanungin ka ng isang huling tanong. Kung mayroong dalawang uri ng sangkatauhan, alin ang pipiliin mong maging mula ngayon? Dahil ang paglikha ay hindi natapos. Ang bawat kilos ng pananampalataya, bawat pagpapasya ng pag-ibig, bawat hakbang patungo sa Diyos ay isang bagong nilikha na ipinanganak sa iyo. At ang pinakadakilang tagumpay ay hindi maunawaan ang Genesis, ngunit upang mabuhay ito. Ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na lumikha. Ang tanong ay, handa ka bang hayaan ang iyong sarili na bumuo muli, mula sa loob hanggang sa kayong lahat ay magaan, lahat ng kaluluwa, bawat buhay na imahe ng lumikha? At ngayon nais kong malaman tungkol sa iyo. Naisip mo ba na maaari kang magpakita ng ibang nilikha mula sa kung ano ang pinlanon gi Diyos para sa iyo?
Anong bahagi ng mensaheng ito ang hinawakan ng iyong puso? Sabihin mo sa akin sa mga komento. Nais kong basahin ang iyong karanasan at maglakad kasama ka sa espiritual na paghahanap na ito. Ang channel na ito ay isang pamayanan ng pananampalataya at ang iyong tinig ay bahagi din ng paghahayag na ito. Kung ang video na ito ay nagninilay, huwag pumunta ng walang subscribe at buhayin ng mga abiso. Tumutulong ito sa amin upang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng nilalaman na gumising sa iyong pananampalataya. Palakasin ang iyong koneksyon sa Diyos at mapalapit ka sa imahe ni Hesukristo. Marami pa ang matutuklasan at huwag pa i-disconnecta. Dito sa screen ang susunod na inirekomendang video ay lilitaw. Kung binuksan nito ang iyong mga mata, kung ano ang makikita mo ngayon ay magbubukas ng iyong kaluluwa. Mag-click at ipagpatuloy ang espiritual na araw na ito sa amin. Magkita tayo sa susunod na video. Pagpalain ka sana ng Diyos ng malakas. Ako ay isang balangkas at isang karangalan na lumakad kasama mo sa paghahayag na ito.